Ako si Hector, isang palakero. Lahat ng lumalapit sa aking babae ay pinapatos ko. Ultimo poste ng kuryente kung magpalday, baka papatulan ko na din. Siguro nga mana ako sa aking ama. Iyon ay palaging bukambibig ng aking ina. Kaya tinutuo ko na din sa katunayan at hindi lingid sa aking kaalaman. Mayroon akong kapatid, pinaampon ng aking ina. Mas nauna ito sa akin, kaya siya'y aking ate. Pinaampon siya sa mayamang mag-asawa. Mga kaibigan daw niya ito, kaya tiwala siya na maalagaan nito ang aking kapatid. At ang balitay sa States na sila na malagi dahil sa kahirapan na din sa aming buhay. Lalo pa noong si amay nagloko at sumama sa ibang babae. Kaya mag-isa na lang si ina noon na bumuhay sa akin. Dahil sa aking kinagisnang hirap, pinangako ko na hindi ako magagaya sa aking ama na babaero. Pero doon ako nagkamali sapagkat hindi ko pala maiiwasan iyon. Habulin kasi ako ng chicks sa school. Pero ni isa, wala akong pinatulan. May respeto ako sa babae. Lalo pa noong ako'y nabarkada. Sinasama ako ng barkada na mag-outing. Siyempre pa, partneran sila. Kasama ang mga jowa para hindi ako may chapweray. Sakto. Ipinakilala ako sa isang kaibigan ng friend ko. Iyon ay si Mayet. Niligawan ko ito. At nang tumagal kami, nagkamabutihang dalawa. Pero lingid sa aking kaalaman, lalakiro ito. Iba't ibang lalaki ang kinakatag ko pag hindi niya ako kasama. At kanya akong pinaglaruan. Kaya doon ako nagsimula na maging babaero. Dahil ang akala ko noon, pare-parehas lang ang mga babae. Lalakero. Kaya nakasanayan ko na din makipag-pling-pling. Iba't ibang babae ang naging jowa ko. Kaya hindi ako nagseryoso. Kahit isa sa kanila, normal na sa akin iyon. Pampalipas oras. Nasa tamang edad naman na ako. Hanggang sa makapag-work ako sa isang shop. Isang araw noon, may naging bisita kami sa aming bahay. Kaibigan ni inay at may anak ang kaibigan ni inay. Iyon ay si Leia. Maganda si Leia. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Parang kakaiba. Kaya hindi ko siya maalis sa aking paningin. Na para bang ang tagal naming magkakilala at parang pamilyar ito sa akin. Kaya nang tinawag ako ni inay at ipakilala ako nito kay Leia. Anak, kaibigan ko, si Tita Veronica mo. Hello tita, hello po Tita Veronica. Hello, ikaw ba si Hector? Ang laki mo na, parang kailan lang. Nang dumalaw ako dito at kinuha si natigilan ito nang may idudugtong sana ito. Kaya si inay na lang ang nagpatuloy na nagsalita. Ako naman ay titig na titig lang sa babae. Nakasama ni Tita Veronica na waribay nahihiya. Ang katabi nitong babae sa akin. Anak, siya nga pala, si Leia. Anak ni Tita Veronica mo. Napatingin ako sa magandang babae at ako'y nagsalita. Ikinagagalak kitang makilala, Leia. Ako din, Hector. Saka itong ngumiti sa akin si Leia. Hindi ko maipaliwanag na dahilan. Bigla akong nabatubalani kay Leia. Lalo pat makita ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Saka bumilis ang tibok ng aking puso. At
hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon, na parang nalulun ko na ang aking mga dila. Nagkatinginan sila inay at tita Veronica at tumighim ang mga ito. Anak, baka malusaw na sa titig mo si Leia. Pwede bang magpabili ng merienda? Okay po, Nay. Sige po, dyan na muna kayo. Mabilis na akong umalis sa bahay at mabilis lumabas para bumili ng merienda ng mga bisita. Nang makabili ako'y dali-dali na din akong bumalik sa bahay at ibinigay ang nabiling ribisco at coke. Saka ako dumiretso sa loob ng aking room. Inaya ako ni inay na saluhan silang magmerienda. Pero ako'y tumanggi na. Pero nang ako'y nasa aking kwarto, hindi din ako mapakali. Sumasagi pa din sa aking isipan si Leia. Kaya panaka-naka akong binubuksan ang aking room para sumilip sa kinaroroonan nila inay, tita Veronica, lalo na kay Leia. Pinag-aralan ko siyang mabuti. Lingid sa kanilang kaalaman. Nawirduhan ako sa aking sarili that time. Dahil first time kong hindi patahimikin ng isang babae. Ilang oras na ganoon katagal na manaka-naka akong sumisilip sa pintuan. Nang matsimpuhan kong mag-isa si Leia, nilapitan ko ito at kinuha ko ang kanyang number sa phone. That time, doon na nag-start na makipag-chat at tinawag-tawagan ko ito. Niligawan ko si Leia, pero isang araw, nahuli ako ni inay na kausap ko si Leia at ako'y kanyang pagsabihan. Anak, kung may balak kang ligawan si Leia, huwag mo nang ituloy. Bakit naman po inay? Anak, kilala kita. Nakakahiya sa tita Veronica mo. Pag pinaglaruan mo lang si Leia. Naku, inay. Ganun na po ba ako kasama sa paningin ninyo? Anak, hindi naman sa ganoon. Kaya lang, mahirap na. Kasi alam mo namang kaibigan ko si tita Veronica mo. Baka kasi kung ano ang sasabihan niya sa akin at masira ang pagkakaibigan namin. Lalo pat malaki ang utang na loob ko sa kanya. Inay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po yun gagawin. Napaglaruan si Leia. Anak, binabalaan kita. Layuan mo si Leia. Si inay talaga. Opo. Sagot ko na lang sa aking ina ng araw ding iyon. Pero ng mga sumunod na araw na hindi ko pag-chat or pagtawag kay Leia, bigla ako nitong tinawagan. Nangungumusta. Hector, kumusta na? Ang tagal mong hindi tumawag or nag-chat man lang. Okay ka lang? Hello Leia, okay lang ako. Nag-busy kasi ako sa trabaho. Ganun ba? Pwede ba tayong magkita? May sasabihin ako sa iyo. Ganun ba? Okay, sure, Thailand. Sa Friday pag hindi ka busy. Ako na ang pupunta sa work mo ha? Okay, sure ba? Bumuntong hininga ko that time. Naisip ko si inay at ang promise ko. Pero naisip ko na lang na bahala na. Dumating ang Friday. Pumunta nga si Leia sa aking pinagtatrabahuan at may kasama ito. Abby ang pangalan nito. Una ko lang din itong makita. Magaan ang pakiramdam ko kay Abby. Sa tansya ko, hindi sila nagkakalayo ng edad ng aking kapatid na pinampon. Hindi ko may paliwanag. Bugso ba yun ng damdamin o bugso ng dugo? O dahil na din siguro sa pagkababairo ko. Kaya kung ano-anong nararamdaman ko, malapitin kasi ako ng babae. Kaya kung ano-ano
na lang ang pumapasok sa isipan ko pag nakakita ako ng babae. Hello Hector, si Ate Abby. Hello po. Hello Hector, ang gwapo mo pala. Sa personal, naku, thank you Abby. Kaya pala, bukang bibig ang pangalan mo, palaging binabanggit ni Leia. Dahil, gwapo. Nako, Ate Abby. Baka kung ano ang isipin ni Hector. Nako, ikaw talaga Leia. Hindi ba ako nakakasagabal sa inyong dalawa? I mean, date ninyo. Ito, tapos ako, chaperon. Nako, Abby, hindi. Okay lang, nandito ka. No problem, Hector. Aalis din ako. Ipagkakatiwala ko sa iyo si Leia. Bantayan mo siya. Una, palang kita ko sa iyo'y mabait ka naman at mapagkakatiwalaan. Salamat, Abby. Wala yon Hector. Oh, paano ba Leia? Diyan na muna kayo. Pupuntahan ko na muna ang barkada ko. May outing kasi kami. Salamat Ate Abby ah. Wala yon Leia. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako ah. Tumango si Leia. Saka dali-daling umalis na din ito. At naiwan ako at si Leia. Pagkatapos ng aking trabaho kami namasyal. Masaya kami that time. Dahil hindi ko lubos akalain na sasagutin ako ni Leia. Kaya para akong nakalutang sa alap-alap sa tuwa. Ang pagkikita namin ni Leia ay nasundan pa ng nasundan. Nalingid sa kaalaman nila Inay at Tita Veronica. Dahil na din sa tulong ni Abby. Dahil malaki ang tulong nito sa amin ni Leia. Dahil pinagtatakpan kami nito tuwing magkikita kami ni Leia. Siya ang aming tulay para kami magkita. Dahil ayaw din namin na malaman nila Inay at Teta Veronica na may relasyon kami ni Leia. Dumating sa punto na kami nagpupunta na din sa motel. Siyempre pa, lalaki ako at may pangangailangan. At naulit nang naulit ang punta namin doon ni Leia. Jowa ko ito at walang sapilitan. Ginusto namin talaga ang isa't isa na para bang ayaw na naming magkahiwalay. Hanggang isang araw, kinausap ko ni Leia at pinag-uusapan. Ako nito na ayaw na niya ng lihiman. Gusto na niya. Bulgar ang tungkol sa amin kaya that time. Nakapag-isip-isip ako at pumayag na ipagtapat na ang tungkol sa amin. Natama nga naman na sabihin ko na din kay Inay ang totoo. Nang nasa bahay na kami, nagulat si Inay nang makitang kasama ko si Leia. Inay, may sasabihin po sana kami sa inyo. Tinitigan lang ako ni Inay na para bang naguguluhan. Anak, ba't kasama mo si Leia? May nangyari ba sa Tita Veronica mo? Tita, wala po. Kasama ko po si Hector dahil may sasabihin po kami sa inyo, tita. Inay, jowa ko po si Leia. Ayaw na po naming ilim sa inyo ito ng matagal kaya mas maganda na malaman po ninyo ang totoo. Ha? Hector? Anak? Leia, ano ito? Tita, matagal na po kami magjowa ni Hector. Mahal ko po si Hector. Tita, nagmamahalan po kami. Mariusip Santissima, Hector, hindi maaaring pinagsasabi ninyo at hindi pwedeng. Hindi. Bakit naman po, tita? Bakit po, inay? Ano po bang reason? Mahal ko po si Leia. Anak, Hector, halika dito, may sasabihin ako sa iyo.
Tumango ako at sumunod ako sa aking inay sa may kusina at ipinagtapat nito sa akin ang lahat na hindi daw pwede na kami maging magkatuluyan. Sapagkat kapatid ko si Leia, ako'y gulat na gulat at hindi ko akalain na siya pala ang pinampon ni inay noon kay Tita Veronica. Halos kumulimlim ang lahat sa akin ng mga oras na yon. At bumalik ako sa kinaroroonan ni Leia at pinagtapat ko na din sa kanya ang lahat ng aking nalaman. Pati si Leia ay nagulat na din sa narinig at hindi makapagsalita nang malaman namin ang totoo eh. Dumistansya kami sa isa't isa ni Leia. Mahal ko ito pero wala akong choice kundi tanggapin ang lahat na hindi kami pwedeng magsama. Naawa ako kay Leia dahil hindi ko na din naman alam ang lahat. Isang araw noon, naging bisita namin si Tita Veronica. Sa bahay, nag-usap sila ni inay na sila lang at hindi ko alam ang pinag-usapan nilang dalawa. Naisip ko na lang na baka tungkol lang din sa amin ni Leia. Nang malaman din ni Tita Veronica ang lahat, lagi niya akong pinapapunta sa kanilang bahay para kausapin si Leia. Pero ako na ang dumistansya. Iniwasan ko, nasasaktan ang damdamin ko pero mahal ko din ang inay. Kaya ako naiipit sa isang problema na hindi ko alam kung ano ang magandang solusyon. Dumating ang time na hindi na ako kinakausap ni Leia na dati siya ang gumagawa ng way para makausap ako. Pero nanibago ako. Kaya nag-focus na lang ako sa aking work. May mga araw na sumasagis siya sa aking isipan. Mga time din na napapanaginipan ko ang pagpunta-punta namin sa motel na kasama ko ito. Pero kabaliktaran sa realidad. Isang araw, dumating si Leia sa aking trabaho. Hector, parang awa mo na. Magtahanan na tayo. Ha? Bakit naman, Leia? Alam mo namang hindi pwede. Tsaka alam mo namang magkapatid tayo. Hector, please, ikaw ang lahat sa akin. Kuya Hector, ikaw ang una at muli kong mamahalin. Umayag ka na. Ulat ako nang tawagin ako nitong kuya. May arranged marriage na ginawa si mama sa isang kaibigan nito. Ayaw kong makasal sa ibang lalaki. Gusto ko, ikaw lang. Tulungan mo naman ako. Huwag kang susuko. Akin ka lang. Leia, pati din ako. Anong gagawin ko? Parehas lang din naman tayo ng problema. Langan susuwayin natin sila. Hector, tulungan mo ako. Ano ba naman ito, Leia? Hindi nga pwede. Wala ka na ba kahit konting pagpapahalaga sa akin? Leia, alam mo naman ang totoo. Tanggapin na lang natin. Iyon na siguro ang magandang gawin para makalimutan natin ang isa't isa. Ang wika ko kay Leia that time. Kaya isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi ng mga oras na yon. Sa lakas ng impact, halos mabingi na yata ko. Tumulo na lang ang mga luha ko sa aking mga mata. Saka ako pumakit. Hindi ko na pinigilan si Leia nang umalis ito. Kahit panay ang iyak nito, pikit mata kong tinanggap ang lahat. Nagugulumihanan ako ng mga oras na yon. Kaya hindi ako sumang-ayon sa gusto ni Leia na magtanan kami. At ayaw ko namang pati si inay ay magalit sa akin.
Kaya tinanggap ko na din ang kasal na inaalok sa akin ng kaibigan nito na arranged marriage. Wedding day, naisip ko si Leia pero wala akong choice. Kundi yun na lang ang tanging paraan para maiwasan ko na din ang tukso. Pikit mata kong tinanggap ang kasal. Nang magsimula na ang kasal, nakayako ako na parang hindi interesado sa aking kasal. Pero nang sabihin ng pare na kiss the bride, saka ko tumalima at itinaas ang bill na tumatakip sa mukha ng babae na aking pinakasalan. Pero nagulat ako at hindi makapaniwala dahil hindi ako pwedeng magkamali. Si Leia ang babae na nakasuot ng trahe de boda. Nakayuko din si Leia kaya hindi ako nito agad nakita. Malungkot ang mukha nito. Maiiyak na ako that time dahil sa tuwa. Leia, ikaw? Tumango si Leia at hindi din makapaniwala na ako ang kanyang pinakasalan. Nang matapos ang kasal, lumapit sa amin sila inay at tita Veronica. Anak, patawarin mo ako dahil nagkamali ako. Ang akala ko kasi si Leia ang kapatid mo. Hindi pala dahil pinaliwanag sa akin ni tita Veronica mo noong pumunta siya sa bahay at pinag-usapan namin ang tungkol sa inyo kung paano kami makakabawi. Tama ang sinabi ng nanay mo, Hector. Hindi kayo magkapatid ni Leia, kaya para matuldukan ng lahat na pag-usapan na lang namin ng inay mo na gumawa kami ng paraan para magkabalikan kayo ni Leia. Nag-arrange marriage na lang kami. Hindi nyo alam, para kayo ay magkabalikan. Total, buntis naman na si Leia. Buntis ka, Leia? Tumango si Leia at niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon dahil parang panaginip lang ang lahat. Nagpasalamat ako sa aking inay at kay tita Veronica dahil sa kanila nagkatuluyan pa din kami ni Leia at doon ko nakilala ang tunay kong kapatid na si Abby. Wala na akong mahihiling pa sapagkat buo na muli ang aking pamilya. Kaya gabi ng aming honeymoon ni Leia, hindi ko na siya pinakawalan pa at alam ko sa aking puso't isipan na siya lang ang babaeng aking pagkamamahalin hanggang wakas. Hello guys, thank you so much sa panonood at pakikinig ng ating kwento.